and is able to save your souls. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Jesus went to the district of Tyre. He entered a house and wanted no one to know about it. But he could not escape notice. Soon, a woman whose daughter had an unclean spirit heard about him. She came and fell at his feet. The woman was a Greek, Syrophoenician by birth, and she begged him to drive the demon out of her daughter. He said to her, "Let the children be fed first, for it is not right to take the food of the children and throw it to the dogs." She replied and said to him, "Lord, even the dogs under the table eat the children's scraps." Then he said to her, "For saying this, you may go. The demon has gone out of your daughter." When the woman went home, she found the child laying in bed and the demon gone. My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. All good things must come to an end. All good things must come to an end. This is the theme of the life and kingship of King Solomon. All good things must come to an end. If we could recall, review muna tayo konti. If we could recall, King Solomon was gifted by God with wisdom, riches, honor, and long life. For when he was asked by God, what does he want to receive? Remember that, no? Na naginip itong si Haring Solomon. Nagpakita sa kanya ang Panginoon sa panaginip at tinanong, anong gusto mo? Ibibigay ko sa iyo. King Solomon only wished for an understanding heart. Maunawaing puso, mapang-unawang puso na nakakaalam ng tama at mali. Yun yung hiniling niya. But because God was very impressed of him, so he gave King Solomon more than he asked for. Dahil sa tuwa ng Panginoon, yun lang ang hihilingin mo. Pwede kang humiling ng kayamanan, pwede kang humiling ng maraming bagay. No, pwede mong hilingin buhay ng mga kaaway mo. Pwede pala yung hilingin, ano? No? Kasi pagdasal na ba natin, kaaway natin, bibigay? No? But no, God was so impressed. And so, he gave King Solomon wisdom, riches, honor, and long life. And those were the good days of King Solomon. When he was still attuned to God. Yun yung maganda. Yun yung masaganang panahon ni King Solomon. Noong masunurin pa siya sa Diyos. Those were the good days of King Solomon.
However, these good things did not end by circumstances, but by wrong choices. Hindi nagtapos yung magagandang bagay na yon dahil sa sitwasyon, kundi natapos yon dahil sa mali niyang desisyon, maling pagpili. Yung marriage, halimbawa, no, natapos dahil namatay yung asawa, o hindi mo choice yon, no? It's like that, no? Ganun talaga. May mga panahon, may mga magagandang bagay na natatapos ng hindi natin choice. Pero, meron din namang natapos dahil choice natin. Yung marriage natapos kasi nangaliwa. Hindi yun circumstance. Hindi yun circumstance. Choice mo na yun. Like King Solomon, all the good things that happened to him, lahat ng biyaya, natapos, hindi dahil sa isang sitwasyon, kundi dahil sa mali niyang mga desisyon. The wisdom that was given to him was not used well, for he had many wives from foreign lands, which prohibited no one, so that no one would be tempted to worship the other gods. Bawal mag-asawa nang mula sa ibang lahi, ibang lugar, para hindi matukso na sambahin ang ibang Diyos. Bawal yun eh. But King Solomon did not obey that. He failed on that. Nasaan yung karunungan? Bawal sundin dahil may dahilan. What happened? He had 700 wives. Wow! Kaya nyo yun? Kahit 2 taon, araw-araw, iba asawa niya eh. Grabe, no? Not only that, no? Di pa tapos doon. He had 700 wives and 300 concubines. Ano yun? 300 na kabit. Grabe, no? Asan yung karunungan? Pinagbabawal yon na magkaroon ng asawa mula sa ibang lahi, ibang bansa, para hindi sumamba sa Diyos-Diyosan. But he did not use his wisdom. He failed to obey. Alam na ngang bawal, ginawa pa din. Di ba? Ganyan tayo eh. Ang sarap ng bawal. Sinong makakapagpigil? Siya yung hari. So he used his honor in a wrong situation. Ako hari eh. Sinong pipigil sa iyo? Same with his riches, his wealth. He used it to build different shrines for the false gods that he and his wives worship. Sa 700 asawang yon, may mga kanya-kanya rin silang mga Diyos-Diyosan. At yun yung sinamba ni Haring Solomon. Siyempre, susunod ka sa asawa mo. At hindi lang yun, ginamit niya yung yaman niya para magtayo ng templo para sa mga Diyos-Diyosan nila. Diyos-Diyosang sinamba nitong si Haring Solomon at mga asawa. Sa kwentong ito, ipinapakita na ang biyaya ay pwedeng maging sumpa kapag hindi ito ginamit ng tama. At kapag nagpadalos-dalos sa emosyon, nakakagawa ng maling desisyon. How many times did King Solomon fail? 700. 300. No? Maling desisyon. Gaya ni Haring Solomon, nawala ang karunungan ng nagpadala sa nararamdaman. Kaya nagkaroon ng asawang 700. Kaya sa huli, nakagawa ng maraming mali. Ngunit alam niyo po, hindi ito hinayaan ng Diyos eh.
Hindi hinayaan ng Diyos na matapos lang sa ganon. Masayang lang sa ganon yung biyayang ibinigay sa Kanya dahil 2 beses nagpakita sa Kanya ang Diyos at sinabi sa Kanya, huwag ka nang sumamba sa Diyos-Diyosan. Pinagbawalan na siya pinagsabihan na siya, pero hindi siya nakinig. Hindi niya ginaya yung kanyang amang si David. Si Haring David nagkamali rin naman Pero nung sinabi sa kanya ng Diyos ang kanyang mali, nagsisi, nagbalik loob, iniwan yung kasalanan, nagbago. Pero itong si Haring Solomon, nung sinabihan na ng Diyos, 2 beses, hindi nakinig. Sayang ang biyayang ipinagkaloob sa kanya. Samantala, kung si Haring Solomon maraming sinayang, itong babaeng hentil sa ating ebanghelyo na taga Sirofenica, walang sinayang sa harapan ni Jesus. Humiling siya ng kagalingan para sa kanyang anak na sinasapian. Bagamat siya'y hentil at walang paniniwala, ipinakita niya kay Jesus na siya ay naniniwala. At sabi niya, kahit gamumong biyaya, kanya nang ikinatuwa. Imagine that. No? Nung humiling siya ng kagalingan, ang sabi sa kanya ni Jesus, no? Uunahin ko muna yung mga anak ko bago ikaw. Kasi wala siyang paniniwala Pero ano sabi niya? Kahit gamumo, kinakain ng mga aso na nahuhulog mula sa kinakain ng mga bata. Anong ibig sabihin nun? Kahit gamumo lang ibigay mo sa akin, kakainin ko, tatanggapin ko, magiging masaya na ako. Imagine that. Kahit gamumong biyaya, masaya na itong hentil na babae. At sa huli, nakuha niya ang kanyang hinihiling. Mga kapatid, walang maliit o walang malaking biyaya, basta't ito ay gagamitin ng tama at hindi sa masama. Dahil anumang biyaya, ang inaksaya, nagiging sumpa. Amen.